At maki-update na tayo sa Sandigan Bayan na siyang magtatakda kung saan ikukulong si Senador Jinggoy Estrada at ibang akusado kaugnay ng kasong plunder. Nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph! Yes, Vicky, nandito nga tayo sa 5th Division, sa courtroom ng 5th Division kung saan pinoproseso na sa mga oras na ito itong si Senador Jinggoy Estrada. Bandang mag-aalas 6 nang dumating siya dito sa korte na naglabas ng warrant of arrest para sa kasong plunder na ini-issue ng Sandigan Bayan 5th Division kaugnay nung umano'y pagkuha ng kickback nitong si Senador Estrada na nagkakahalaga ng 573 million pesos mula sa mga flood control projects sa NCR at saka sa Occidental Mindoro. Ang kasama nitong si Senador Estrada, ang kanyang mga staff at kanyang anak na si Janela yung nakita natin. At kung tama yung nakita natin sa pagpasok niya, medyo iika-ika itong si Senador Estrada sa paglabas niya mula rito sa elevator. Ang impormasyon natin dito, Vicky, ay pagkatapos nitong mga booking procedure, kinuna na ng mga fingerprints at ng pangunahing impormasyon ng senador na kailangan ng korte para masabi na ipatupad na yung warrant of arrest at pagkatapos niyan ay commitment order na. Ang sabi sa atin ng clerk of court ni Attorney Lizelle De Leon ay i-commit siya o i-detain na siya sa New Quezon City Jail kung saan nandun din yung sa kanyang kaibigan at kapwa-senador na si dating Senador Bong Revillas. Tinangkapan ng kampo ni Estrada na harangin yung arrest warrant para sa plunder. Nag-file sila ng mga motion pero hindi yan umubra sa korte at naglabas nga banda pasado ng tanghali ng arrest warrant laban sa senador. Bukod sa senador ay nilabasan din ng arrest warrant itong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at tatlong iba pang mga opisyal ng NCR DPWH. Yung isa, Vicky, no, si dating Assistant Engineer Denril Cortuna ay kusang sumuko dito sa 5th Division. Pagkalabas ng arrest warrant bandang alas 2, mga alas 3, alas 4 nandito na siya, kusa siyang sumuko at ikinumit na rin siya. So inutos na rin ng korte ang kanyang pagkakadetine sa New Quezon City Jail, Vicky. So sa mga oras na ito ay mukhang patapos na tayo sa proseso. Hintayin lang natin kung ano yung mangyayari. Pero yan ang mga pinakahuling detalye dito sa Sandigan Bayan kung saan nga humarap na at sumuko itong si Senador Estrada. Vicky. Joseph, yung mga kapwa-akusado ni Senador Estrada ba ay doon rin ilalagay sa New Quezon City Jail? Joseph? Yes. Except for si Secretary Bonoan na nagkaroon yata ng health emergency, no? Ang sabi kasi ng korte ng 5th Division ay lahat naman ng mga akusado para sa mga flood control projects na mga kaso ay doon ilalagay. Di ba tanda natin na nilinis at inayos yung New Quezon City Jail? Sir, tapos na tayo? New Quezon City Jail para nga doon ilagay yung mga makakasuhan para sa mga flood control projects. So yes, ang sabi ng clerk of court, si Senator Estrada will be detained doon sa New Quezon City Jail. Yung nauna na yung isa na assistant na regional director. May dalawa pa na hindi pa natin alam kung susuko at wala pa tayong impormasyon kung nandito na sila. Sir, okay, mukhang okay. So hinihintay na lang natin as of sabi ng CIDG ay commitment order na lamang from the court. But sinabi na sa atin in advance ni Attorney Lizelle De Leon na sa Quezon City Jail. Ma'am Fritzy, sa Payatas na? So yun nga, konfirmado ayon dun sa staff na sa Payatas sa City Jail na, sa New Quezon City Jail na idediretso itong si Senador Estrada. So anytime maaring lumabas na at yung commitment order na lang hinihintay natin, Vicky. Gaano katagal ito bago lumabas itong commitment order, Joseph? Tama ba yung pagkakaintindi ko kung gaano katagal lalabas yung commitment order? In a few minutes. Hinihintay lang natin, nagre-ready na sila. But that's where he's going, sa New Quezon City Jail. So lalabas na sa loob ng ilang minuto na lamang yung commitment order. Sinabihan na naman tayo in advance ni Attorney Lizelle na doon lahat ng mga akusado for flood control, Vicky. All right, sige. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.